Hindi ko inasahan na ang simpleng pagpunta ko sa isang lumang tindahan ng mga antigong bagay ang magdadala sa akin sa isang kakaibang karanasan. Isang umaga, habang naglalakad ako sa kahabaan ng eskolta, napansin ko ang isang maliit na tindahan na tila hindi ko pa napapansin noon. Puno ito ng iba't ibang klase ng mahahalagang bagay mula sa iba't ibang panahon. Lalong umagaw ng aking pansin ang isang lumang orasan na nakalagay sa isang sulok. Ang pagkakaiba nito sa iba pang mga orasan ay tila may kakaiba itong aura na humihigop sa akin palapit. Habang pinagmamasdan ko ang intricate nitong disenyo, tila may boses na bumubulong sa akin mula sa kaibuturan ng aking isipan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, ngunit naramdaman ko ang matinding pagnanais na hawakan ito. Nang aking abutin ng orasan, biglang nagdilim ang aking paligid. Para bang huminto ang oras at ako'y nahulog sa isang walang katapusang kailaliman. Nagising ako sa isang lugar na hindi ko kilala. Ang paligid ay tila ibang-iba sa nakasanayan ko. Walang mga modernong gusali o sasakyan. Ang mga tao ay nakasuot ng mga damit na tila mula sa lumang panahon. Sinubukan kong kumalma at pag-aralan ang aking kapaligiran. Dahan-dahan akong lumapit sa isang grupo ng mga tao na nag-uusap sa ilalim ng isang puno. Sa aking pagtataka, ang kanilang mga sinasabi ay tila karaniwang usapan lang, pero may ibang tono at lingwahe. Anong taon na ngayon? Tanong ko sa isa sa kanila. Tayo'y nasa taong 1899, sagot ng isang matandang lalaki na may malalim na boses. Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Paano ito nangyari? Nasa nakaraan na nga ba ako? Ang lahat ng ito ba ay isang panaginip lamang? Ngunit habang iniisip ko ito, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat at ang mabangong amoy ng mga bulaklak na nagpapahiwatig na ang lahat ng ito'y tunay. Lumapit ang isang batang babae na may hawak na basket ng mga prutas. Mukhang nawawala ka, kuya. Sabi niya na may ngiti. Oo, medyo nalilito lang ako, sagot ko habang nakangiti rin. Kahit na puno ng kaba ang aking dibdib, naisip kong baka may kinalaman ng orasan sa lahat ng ito. Kailangan kong malaman kung paano ako makakabalik sa aking panahon. Ngunit paano ko ito gagawin? Sino ang maaari kong lapitan para humingi ng tulong? Sa gitna ng pag-aalala, biglang may sumigaw mula sa malayo. May mga sundalo, paparating sila. Nagkagulo ang mga tao. Lahat ay nagmamadaling umalis at magtago. Bago ko pa man malaman ang nangyayari, naramdaman kong may humila sa akin, papunta sa isang makitid na eskinita. Huwag kang magpapakita sa kanila. Bulong ng isang binata na hindi ko kilala, ngunit may seryosong mukha. Habang nagtatago, narinig ko ang tunog ng mga yabag ng mga sundalo. Ang mga ito'y tila naghahanap ng isang bagay o isang tao. Naramdaman ko ang kaba at takot na bumalot sa aking katawan. Sino ang mga sundalong ito? Ano ang kanilang hinahanap? Sa kabila ng aking pag-aalala, isang bagay ang maliwanag. Kailangan kong malaman kung paano ako makakabalik sa aking panahon bago pa man maging huli ang lahat. Hindi ko akalain na ang simpleng pagtingin sa isang antigong orasan ay magdadala sa akin sa isang mundong hindi ko inaasahan. Ang mga tunog ng kalesa, ang amoy ng lumang kahoy, at ang mga taong nakasuot ng barong Tagalog. At saya ay tila mga alaala mula sa mga pahina ng libro. Ngunit narito ako, sa gitna ng lahat ng ito, sa taong 1899. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, paano ako makakabalik? Ang unang hakbang ko ay ang paggalugad sa paligid. Napansin ko ang mga tindahan na may mga karatulang nakasulat sa lumang estilo ng Tagalog. Ang mga kalye ay puno ng tao. Bawat isa ay abala sa kanilang sariling buhay. Tila ako'y nasa isang sinehan, nanood ng pelikula na binabalik ang kasaysayan sa buhay.
Ngunit ang kaibahan, ako ang bida sa pelikulang ito. Habang naglalakad, nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya mula sa orasan na nasa aking bulsa. Pakiramdam ko'y may hindi pangkaraniwang koneksyon ito sa akin. Parang may tinig na humihimok na buksan ito at tuklasin ang lihim na nasa loob. Ngunit sa isang banda, ako'y natatakot. Paano kung hindi ko maintindihan ang mga mekanismo nito? Paano kung masaktan ako? Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makita ko ang isang lumang aklatan. Ang aklatan ay tila isang santuwaryo ng mga alaala, puno ng mga lumang aklat na naglalaman ng mga kwento ng nakaraan. Pumasok ako, umaasang makahanap ng kasagutan. Sa loob, nakita ko ang isang matandang lalaki na nag-aayos ng mga aklat. "Magandang araw po," bati ko. Tumingin siya sa akin, tila nagulat sa aking porma. "Magandang araw din sa iyo, binata. Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Tanong niya. "May hinahanap po akong impormasyon tungkol sa isang antigong orasan." "May alam po ba kayo tungkol dito?" Tanong ko, umaasang makakuha ng kahit anong impormasyon. Napansin ko ang pag-iiba ng ekspresyon ng kanyang mukha. "Bakit mo hinahanap ang orasan na iyon? Alam mo bang maraming kwento tungkol diyan?" Tanong niya, tila may pag-alinlangan. Sinabi ko sa kanya ang aking kwento, kung paano ako napunta sa nakaraan. Habang nagkukwento, napansin ko ang kanyang seryosong ekspresyon. "Ang orasan na iyan ay hindi pangkaraniwang bagay. Isa itong portal, isang pinto sa iba't ibang panahon," paliwanag niya. "Portal?" Tanong ko, hindi makapaniwala sa narinig. "Opo, binata. Isa itong mahiwagang orasan na may kakayahang dalhin ng sinumang may hawak nito sa anumang panahon. Ngunit may kapalit ito. Ang orasan ay may sariling kagustuhan. Kailangan mong malaman ang tamang paraan upang bumalik," sabi niya. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang orasan ay tila may sariling buhay, isang bagay na hindi ko lubos na nauunawaan. "Paano ko malalaman ang tamang paraan?" Tanong ko, puno ng pag-aalala. "Bawat orasan ay may sariling kwento. Kailangan mong makinig sa mga kwento ng nakaraan. Hanapin mo ang mga palatandaan sa paligid mo. Ang oras ay isang puzzle na kailangan mong buuin," sagot niya. Nagpasalamat ako sa kanya at lumabas ng aklatan, dala ang bagong kaalaman. Habang naglalakad, naisip ko ang mga posibilidad. Ano ang mga palatandaan? Paano ko ito mahahanap sa mundong ito? Sa aking paglalakbay, natagpuan ko ang isang lumang simbahan. Ang kampana nito ay tila nag-uudyok sa akin na pumasok. Pumasok ako at naramdaman ko ang katahimikan at kapayapaan. Sa loob, nakita ko ang isang altar na may nakasulat na lumang panalangin. Binasa ko ito, umaasang makahanap ng palatandaan. Sa likod ng altar, may nakita akong isang lumang piraso ng papel. Isa itong mapa ng lugar na may mga marka. Ang bawat marka ay tila isang bahagi ng puzzle na kailangan kong buuin. Naramdaman ko ang koneksyon sa orasan sa aking bulsa. Alam kong ito ang susi. Ngunit sa dulo ng mapa, may isang marka na tila hindi ko maipaliwanag. Isang simbolo na hindi ko alam ang kahulugan. Napaisip ako, ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ang susi upang makabalik ako sa aking panahon? O isang babala na hindi ko dapat baliwalain? Habang iniisip ito, narinig ko ang tunog ng kampana. Isang malakas na tunog na tila nagaanyaya sa akin na lumapit. Sa bawat pagring ng kampana, naramdaman ko ang orasan sa aking bulsa na tila nagbabago. Parang may ibang enerhiya na bumabalot sa akin. At doon ko na-realize na ang kampana ang huling piraso ng puzzle. Ngunit paano ito magiging bahagi ng aking paglalakbay? Ano ang susunod kong hakbang? Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay, dala ang mga tanong na hindi ko pa mahanap ang sagot. Ngunit isa lang ang tiyak, ang antigong orasan ay hindi lamang isang bagay na lumang gamit. Ito ay isang pinto sa isang mundo
ng hindi mabilang na posibilidad. At ako ay handa ng tuklasin ang mga ito kahit ano pa ang mangyari. Sa aking pagkamangha, natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng isang makalumang gusali. Ang sinag ng araw ay tila naglalaro sa mga bintana nito. Ang liwanag ay kumikinang sa tila bagong pintura ng kahoy na pinto. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko napadpad sa taong 1899 gamit ang antigong orasan na aking natagpuan sa aming lumang bodega. Ang lahat ng ito ay tila isang panaginip na kinasasangkutan ng mga tauhan sa isang nobela. Subalit, ang malamig na hangin na lumalagos sa aking suot na manipis na kamiseta ay nagpapaalala sa akin na hindi ito katang-isip lamang. Sa aking paglalakad, kapansin-pansin ang kakaibang anyo ng mga tao sa paligid. Sila ay nakasuot ng makukulay na damit na tila hango sa mga lumang larawan na madalas kong makita sa mga aklat pambansa. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kasayahan habang sila'y nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Sa gilid ng kalsada, may mga karwaheng hinihila ng kabayo, isang tanawin na noon ko lamang nasaksihan sa aking buong buhay. Habang naglalakad, natagpuan ko ang sarili kong huminto sa harap ng isang maliit na tindahan. Ang pangalan nito ay nakapinta sa isang kahoy na karatula, Paaralan ng Sining ni Don Emilio. Nakaramdam ako ng kakaibang koneksyon sa lugar na ito, kaya't pumasok ako sa loob. Sinalubong ako ng amoy ng pintura at lumang papel. Sa gitna ng silid, may isang lalaki na abala sa pag-aayos ng mga kwadro. "Magandang araw, binata! Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" Tanong niya habang nakangiti. Magandang araw din po," tugon ko. "Ako po ay naglalakbay at napadpad ako rito sa inyong bayan. Maaring makilala ko po ba ang lugar na ito?" Ang kanyang mga mata ay kumislap, tila may kakaibang pagkakakilala sa akin kahit kami hindi pa nagkikita. "Ikaw yata ang binata sa aking mga panaginip," bulalas niya. "Ako si Don Emilio, maligayang pagdating sa aking paaralan. Marahil ay hinahanap mo ang iyong landas. Tama ba?" Hindi ko agad naintindihan ang kanyang sinasabi, ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na makinig. "Ako po ay naguguluhan," sabi ko, parang ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang. Ngumiti siya at biglang hinawakan ang isang kwadro na may larawan ng isang antigong orasan, ang orasan na ginamit ko sa aking paglalakbay. Ang orasan na ito ay puno ng mahika, binata. Marahil ay may nais kang baguhin sa iyong nakaraan, kaya't ikaw ay dinala rito. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang tungkol sa orasan, ngunit nagbigay ito ng pag-asa sa akin na mayroong dahilan sa likod ng lahat ng ito. "Ngunit paano ko po mababago ang nakaraan?" tanong ko. "Simple lamang," sagot ni Don Emilio. "Kailangan mo lamang hanapin ang tamang oras kung kailan ang iyong intensyon ay tunay na dalisay. At sa panahong iyon, ang orasan ay bubuksan ang pinto sa iyong kahilingan." Nagpatuloy ang aming pag-uusap at unti-unti kong naintindihan na ang antigong orasan ay hindi lamang isang kasangkapan, kundi isang tulay sa pagitan ng mga panahon. Sinabi ni Don Emilio na maraming beses na niyang nakita ang orasan sa kanyang mga panaginip at tila ako ang nakatakdang makabuo ng kwento sa likod nito. Habang kami nag-uusap, biglang may mga alingawngaw sa labas ng tindahan. Isang grupo ng mga tao ang tila nag-aaway sa gitna ng kalsada. Ako'y lumabas upang tingnan ang nangyayari. Sa aking pagkagulat, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa akin. Ang aking lolo na ngayon ay bata pa lamang. Hindi ko alam kung paano siya napunta rito, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng liwanag sa aking mga katanungan. "Lolo?" tanong ko, tila hindi makapaniwala. Nagkatinginan kami at sa kanyang mga mata ay may pagkilala.
Kahit pa hindi pa kami nagkakilala sa panahong ito. Alam ko ang iyong pakay, Apo, sabi niya, at hindi mo dapat kalimutan na ang nakaraan ay may kapangyarihang baguhin ang hinaharap. Biglang bumalik sa akin ang mga alaala ng kanyang kwento noong siya'y buhay pa, ang kanyang mga payo tungkol sa pag-ibig at pamilya. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang orasan ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong mahalaga sa aking buhay. Sa gitna ng aking pagkalito, isang malakas na tunog ang muling umalingaw mula sa orasan. Ang mga kamay nito ay tila nagbago ng posisyon at naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Nagsimula akong mahilo. Ang lahat ng bagay sa paligid ko ay naging malabo hanggang sa naramdaman ko na muli akong bumabalik sa kasalukuyan. Ngunit may isang bagay ang nagbago. Ang aking puso ay puno ng pag-asa. At alam kong may dahilan ang lahat ng ito. Ang twist sa aking paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik sa nakaraan, kundi sa pagkakaroon ng pananaw sa hinaharap. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang magiging implikasyon ng aking ginawa? Ang orasan ay tila may sariling isip at hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin pagbalik ko sa aking panahon. Sa huli, ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang orasan ay patuloy na umaandar, naghihintay sa susunod na pagkakataon upang ipakita ang lihim ng oras. Pagkalampas ng ilang araw, sa taon 1899, naging mas komportable na ako sa paligid ng lumang bayan. Unti-unti kong nakilala ang mga tao at natutunan ang kanilang mga gawi. Habang lumilipas ang oras, mas lalo akong nasasabik na bumalik sa aking panahon. Ngunit sa parehong pagkakataon, parang may bahagi ng aking puso na nagugustuhan ang simpleng pamumuhay dito. Isang umaga, habang naglalakad ako sa palengke, napansin ko ang kakaibang kilos ng mga tao. May tila hindi pangkaraniwang kaguluhan sa paligid. Papalapit ako sa isang grupo ng mga nagtitipon nang marinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Isang misteryosong lalaki raw ang nakita. Sa gilid ng bayan, suot ang kakaibang kasuotan at tila nagmula sa hinaharap. Kinilabutan ako. Posible kaya na may iba pang katulad ko na napadpad sa nakaraan. Agad akong nagmamadaling nagpunta sa lugar na tinutukoy ng mga tao. Doon ko nakita ang isang lalaking nakaupo sa tabi ng isang puno, mukhang balisa at gulong-gulo. Agad kong napansin ang kanyang suot, isang modernong jacket na hindi pa uso noong 1899. Lumapit ako sa kanya at tinanong, "Ikaw ba ang sinasabi nilang nagmula sa ibang panahon?" Nagangat siya ng tingin at tinitigan ako. Tila sinusuri kung mapagkakatiwalaan ako. "Oo," sagot niya sa wakas. "Ako si Marco at galing ako sa taong 2023. Nang marinig ko ang kanyang sagot, nakaramdam ako ng kakaibang kaluwagan at kasabikan. Hindi ako nag-iisa. May iba pang nahulog sa parehong patibong ng antigong orasan. Ikinuwento ko sa kanya kung paano ako napunta sa 1899 at kung paano ko natuklasan ang orasan sa aming lumang bahay. Nagkatinginan kami na parang may lihim na kaming naunawaan. Malinaw na ang orasan na iyon ay isang portal sa nakaraan at marahil sa hinaharap. Habang patuloy kaming nag-uusap, nalaman ko ang kanyang kwento. Si Marco ay isang mananaliksik ng mga antigong bagay. Aksidente niyang nahanap ang orasan sa isang auction at tulad ko ay hindi sinasadyang napunta sa nakaraan nang subukan niyang ayusin ito. Pareho kaming nagtataka kung paano kami makakabalik sa aming panahon. Alam naming kailangan naming bumalik sa lugar kung saan namin nakita ang orasan, ngunit hindi namin alam ang susunod na hakbang. Mayroon akong isang teorya, sabi ni Marco. Kung parehong mekanismo ang nagdala sa atin dito, baka kailangan natin itong isynchronize para makabalik. Ibinahagi niya ang kaalaman niya
tungkol sa mga mekanismo ng orasan at sa teoryang maaaring may kinalaman ito sa alignment ng mga celestial bodies na kilalang pinaniniwalaan noong sinaunang panahon. Kapwa namin na pagtanto na kailangan naming magtulungan. Kung tama ang kanyang hinala, kailangan naming hanapin ang eksaktong lokasyon ng orasan at pag-aralan ang bawat bahagi nito. Sa oras na iyon, nagdesisyon kaming maglakbay patungo sa lumang bahay kung saan ko nakita ang orasan. Habang naglalakbay kami, napansin ko ang kakaibang bagay sa paligid. Parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa mga anino ng kagubatan. Sinabi ko ito kay Marco, ngunit inisip naming baka likha lang iyon ng aming imahinasyon, dala ng nerbiyos at pananabik. Nang makarating kami sa bahay, agad naming pinuntahan ang kwarto kung saan ko unang nakita ang orasan. Naroon pa rin ito, nakapatong sa mesa, at tila hindi nagbago mula noong huli ko itong nakita. Habang pinag-aaralan ito ni Marco, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na tila nagmula sa wala. Kasabay nito, parang may narinig akong mahihinang bulong mula sa paligid. Maya-maya, biglang lumiwanag ang orasan at nagpakita ng mga numerong hindi ko maunawaan. Ito na, sabi ni Marco. Kailangan nating isynchronize ang mga numero sa tamang oras. Habang abala siya sa pag-aayos ng orasan, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa pag-aalala. Agad kaming nagulat sa kanyang pagdating. Kami po ay hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla siyang lumapit at sinabing, "Alam ko kung ano ang hinahanap ninyo. Huwag ninyong galawin ang orasan. May mas malalim na sikreto ito kaysa sa inaakala ninyo." Nagtaka ako sa kanyang sinabi. Sino siya? Paano niya nalaman ang tungkol sa orasan? At bakit niya kami pinipigilan? Habang nakatingin ako sa kanya, bigla niyang hinawakan ang orasan at may pinindot na bahagi nito na hindi ko pa napansin. Biglang nagbago ang lahat. Parang umikot ang paligid at kami nawala sa loob ng isang kisap mata. Sa aking pagbukas ng mata, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa aking paligid. Hindi na kami nasa loob ng bahay. Nakita ko si Marco sa tabi ko. Gulat na gulat din. Hindi ko alam kung nasaan kami. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na kami nasa taon 1899. At hindi rin kami sa 2023. Ano itong lugar na aming kinalalagyan? At sino ang matandang babaeng iyon na tila alam ang lahat? Ang mga tanong na ito'y bumabagabag sa akin habang unti-unting bumabalik ang aking ulirat. Dumadagundong ang aking dibdib sa kaba at pananabik sa susunod na mangyayari. Hindi ko akalaing ang isang simpleng pag-aayos ng lumang orasan ng aking lola ay magdadala sa akin sa isang hindi kapanipaniwalang paglalakbay. Nang bumalik ako sa taon 1899, nararamdaman ko ang kakaibang hininga ng panahon. Mas mabagal, mas tahimik, ngunit puno ng mga bagong tuklas. Sa aking pag-iikot sa makalumang bayan, natutunan kong makisalamuha sa mga taong tila kinuha mula sa mga pahina ng kasaysayan. Isang umaga, habang naglalakad ako sa palengke, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng karunungan at misteryo. Nilapitan ko siya at sa aking paglapit, ngumiti siya sa akin. Hindi ka taga rito, hindi ba? Tanong niya. Nagulat ako sa kanyang tanong, ngunit hindi ko maiwasang tumango. Oo, aksidente lang akong napunta rito. Ang orasan, bulong niya, sabay turo sa aking bulsa kung saan ko itinatago ang antigong orasan. Maraming kwento ang nasa loob niyan. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan at kaguluhan. Paano niya nalaman ang tungkol sa orasan? Ngunit bago ko pa man siya matanong, tumayo siya at humakbang palayo, nag-iiwan ng isang katanungan sa aking isip. Sa mga sumunod na araw,
Hindi ko maiwasang mag-isip ng tungkol sa matandang lalaki. Sa pagtahak ko sa mga kalsada ng bayan, unti-unti kong nakikita ang mga pagbabago. Ang mga tao ay tila mas nagiging pamilyar sa akin, ngunit sa kabila nito, may bahagi pa rin ng aking sarili na nakaramdam ng pagkabalisa. Ang oras ay tila naglalaro sa akin, at ang bawat paglipas ng araw ay nagdadala ng patuloy na pagdududa. Isang gabi, habang nagmumuni-muni sa ilalim ng mga bituin, marinig ko ang tunog ng kampana mula sa simbahan. Ang tunog ay tila sumasabay sa tibok ng aking puso, at sa bawat pagring nito, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya. Naisip kong bumalik sa simbahan at tignan ang orasan na nakabitin sa gitna ng gusali. Habang papalapit, nakita ko ang mga anino ng mga tao tila nagmamasid sa akin. Pagdating ko sa simbahan, napansin kong may nagaganap na pagtitipon. Ang mga tao ay nakapalibot sa isang altar, nagdasal at nag-alay ng mga kandila. Isang babae ang lumapit sa akin at inabot ang isang kandila. Para sa iyong paglalakbay, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit tinanggap ko ito at nang sindihan ko ang kandila, naramdaman ko ang init nito na tila bumabalot sa aking pagkatao. Sa gitna ng pagtitipon, lumapit ang pari at nagsimula siyang magbigay ng mensahe. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin at ang mga salitang kanyang binitawan ay tila may mensahe para sa akin. Ang oras ay isang regalo, ngunit ito rin ay isang hamon. Huwag mong hayaan ang nakaraan na kontrolin ang iyong kinabukasan. Pagkatapos ng seremonya, lumabas ako ng simbahan at sa aking pag-uwi, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Ang hangin ay tila nagbago at sa pagtingin ko sa kalangitan, nakita ko ang mga ulap na tila nagkukulong sa buwan. Sa aking paglalakad, naramdaman ko ang bigat ng orasan sa aking bulsa. Tila may nais sabihin sa akin. Pagdating ko sa aking tinutuluyan, kinuha ko ang orasan at hinawakan ito ng mahigpit. Sa bawat pag-ikot ng kamay nito, nararamdaman ko ang mga alaala ng nakaraan, ang mga tagpo, mga tao, at ang mga hindi natapos na kwento. Ngunit sa bawat pagtingin ko sa orasan, tila may bahagi nito na naglalaho. Ang mga numero ay nagiging malabo, at ang mga kamay nito ay tila tumitigil. Sa aking pag-aalala, bigla kong narinig ang isang katok sa pintuan. Pagbukas ko, nakita ko ang matandang lalaki na muli kong nakasalubong sa palengke. Ang oras ay hindi laging nasa iyong kamay, sabi niya. Ngunit maaari mong piliin ang iyong landas. Bago siya umalis, inabot niya sa akin ang isang piraso ng papel. Nang tingnan ko ito, nakasulat ang mga salitang, "Piliin mo ang tamang oras." Sa kanyang pag-alis, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Ang orasan sa aking kamay ay tila bumabalik sa buhay. Ang mga kamay nito ay muling gumagalaw, ngunit sa direksyong hindi ko inaasahan. Sa pagsapit ng umaga, nagising ako sa tunog ng kampana ng simbahan. Ngunit sa halip na bumalik sa dating taon, naramdaman ko ang isang kakaibang sensasyon. Ang paligid ko ay nagbago, at ang mga tao ay tila hindi ko nakilala. Ang orasan ay hindi na gumagana, ngunit ang mga mensahe nito ay tila naipasa na sa akin. Habang naglalakad ako sa kakaibang lugar, natuklasan ko ang isang nakakatakot na katotohanan. Ako ay hindi na sa nakaraan, ngunit sa hinaharap. Isang panahon na hindi ko inaasahan at hindi ko alam kung paano makakabalik. Sa huling pagtingin ko sa lumang orasan, napagtanto ko na ang aking paglalakbay sa oras ay hindi patapos at ang kinabukasan ay nag-aabang ng mas marami pang misteryo. Sa pagmulat ng aking mga mata, bumungad sa akin ang malamlam na liwanag na nagmumula sa lampara sa tabi ng aking kama. Ang liwanag nito ay tila ba nagpapatahimik sa magulong isip ko. Bumalik ako sa nakaraan gamit ang antigong orasan. At ngayon
ay nasa taon 1899 ako. Isang panahon na puno ng misteryo at kababalaghan. Nasa loob ako ng isang silid na may lumang dingding. Ang mga muebles ay yari sa kahoy na tila ba hinugot mula sa isang lumang pelikula. Habang unti-unting bumabalik ang aking ulirat, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang upuan sa tabi ng kama. Siya ay nakasuot ng damit na tila ba pangmayaman noong una kong panahon. May suot siyang sombrero na gawa sa pelos. Nakatitig siya sa akin at tila ba may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ano ang pakiramdam ng isang taong galing sa hinaharap? Tanong ng matandang lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng misteryo. Hindi ko alam kung paano ako sumagot. Naguguluhan ako. Paanong nalaman niya ang tungkol sa aking pinanggalingan? Alam ko ang iyong lihim, dagdag niya. Ang orasan na iyon ay matagal nang hinahanap ng mga taong kagaya ko. Ito ang susi sa maraming misteryo ng mundo. Naguluhan ako sa kanyang sinasabi. Paano niya nalaman ang tungkol sa orasan? At ano ang ibig niyang sabihin na siya ay kagaya ko? Ang orasan, sabi ko. Ano ang alam mo tungkol dito? Ngumiti ang matanda. Isang ngiti na puno ng kaalaman. Ito ay isang instrumento na may kakayahang lumampas sa mga hangganan ng panahon. Maraming taon ko nang sinusubaybayan ang mga bakas nito. Dahan-dahan kong naalala ang mga huling sandali ko bago ako napunta sa nakaraan. Ang orasan ay tila bumagsak mula sa ibabaw ng aking lamesa at ang mga kamay nito ay gumalaw ng kusa. Hindi ko inaasahan ang magiging epekto nito. Ngunit bakit ako? Bakit ako ang napili? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ang orasan ay may sarili nitong paraan ng pagpili. Sagot niya, ngunit ngayon, kailangan mong magdesisyon. May isang misyon kang dapat tuparin. Nagalinlangan ako sa kanyang sinabi. Ano ang misyon na iyon? Paano ako makakatulong sa isang bagay na hindi ko lubos na nauunawaan? May isang bagay na nangyayari sa panahong ito, patuloy niya. Ang orasan ay hindi lamang para sa paglalakbay sa oras. Ito ay may kapangyarihan na maaring makapagpabago sa takbo ng kasaysayan. Habang sinasabi niya ito, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na tila ba nakapatong sa aking mga balikat. Ang orasan ay hindi lamang isang bagay na nagdala sa akin sa nakaraan. Ito ay isang instrumento na may mas malaking papel. Ngunit kailangan mong mag-ingat, babala niya. Maraming mga puwersa ang maaaring pumigil sa iyo. Hindi lahat ay magiging kakampi mo. Sa mga salitang iyon naramdaman ko ang isang kakaibang lamig sa aking paligid. Parang may mga mata na nakamasid sa bawat galaw ko. Hindi ko alam kung sino ang mga ito, ngunit alam kong hindi sila basta-basta. Huminga ako ng malalim at tumayo mula sa kama. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ko, puno ng determinasyon. Ngumiti ang matanda at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-asa. Kailangan mong hanapin ang susi sa misteryo ng orasan. May isang lugar dito sa bayan, isang lumang aklatan na nagtatago ng mga lihim ng mundo. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso. Ang aklatan na iyon ang magiging susi para sa aking misyon. Kailangan kong malaman ang tungkol sa orasan at ang kapangyarihan nito. Ngunit habang papalabas na ako ng silid, narinig ko ang isang kakaibang tunog. Isang tunog na tila ba mula sa hinaharap. Ang mga makina, ang mga ingay ng modernong mundo. Napalingon ako at nakita ang matanda na nakatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang oras mo ay limitado, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang mga puwersa ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Habang bumaba ako sa hagdan, naramdaman ko ang pagyanig ng aking pagkatao. Ang oras ko ay limitado at ang orasan ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa aking inaakala.
Sa labas ng bahay, nakita ko ang lumang bayan, puno ng buhay at kasaysayan. Ngunit sa likuran ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang misteryo na naghihintay na aking tuklasin. Ang aklatan ang susi, ngunit ang oras ay kalaban ko. Habang naglalakad ako patungo sa aking destinasyon, naramdaman ko ang pag-iinit ng aking balintataw. Ang orasan ay may kanya-kanyang paraan ng pagpili, at ako ang napili nito. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang puwersa na hindi ko mawari. Bawat hakbang ko ay may bigat, bawat pintig ng puso ko ay may kahulugan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong nasa akin ang kapangyarihan ng orasan, at sa aking mga kamay ay nakasalalay ang hinaharap. Sa aking paglalakbay, tinatanaw ko ang lumang aklatan. Ang mga lihim ng mundo ay naroon, naghihintay na aking tuklasin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang puwersa na hindi ko pa nakikita. Isang puwersa na handang sumalubong sa akin. Sa pagsapit ng umagang iyon, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Nagpaparamdam ng kakaibang init sa aking balat habang ako'y nakatayo sa harap ng lumang bahay ni Mang Isko, ang lokal na panday. Ang kanyang tahanan ay puno ng mga lumang kagamitan, tila ba isang maliit na museo ng nakaraan. Ngunit ang higit na pumukaw sa akin ay ang malaking orasan na nakasabit sa dingding ng kanyang sala. Ang parehong orasan na naging sanhi ng aking paglalakbay sa panahon. Mang Isko, may tanong po ako tungkol sa orasan na iyon. Ang sabi ko habang itinuturo ang antigong piraso. May napansin po ba kayong kakaibang nangyayari sa inyong paligid? Napangiti si Mang Isko, isang ngiti na puno ng hiwaga. Ang orasan na iyan. Maraming kwento ang bumabalot diyan, Hiyo. Sinasabing may kapangyarihan ang bawat tiktak nito. Naramdaman ko ang kilabot sa aking balat. Alam kong hindi ito ordinaryong orasan, ngunit ang pahayag ni Mang Isko ay nagpatibay sa aking hinala. Ano po ang ibig niyong sabihin? Sa bawat pitik ng oras, may pagkakataon kang maglakbay hindi lamang sa oras, kundi pati na rin sa espasyo. Ngunit kailangan mong maging maingat sapagkat sa bawat paggalaw nito, may kapalit na maaaring magbago ng iyong kapalaran. Ang tanging sagot niya, puno ng pag-iingat. Nagpasya akong manatili sa bahay ni Mang Isko at pag-aralan ang orasan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikilala ang mga tao sa paligid ko at hindi maikakaila ang aking pagkagiliw sa simpleng pamumuhay ng taong 1899. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, ang aking pagnanasa na makabalik sa aking orihinal na panahon ay hindi nawala. Ako'y nanabik sa mga makabagong bagay, sa mga tao at teknolohiya na aking iniwan. Isang gabi, habang tahimik kong pinag-aaralan ang mekanismo ng orasan, may napansin akong kakaibang ukit sa ilalim ng kahoy na frame nito. Ang mga simbolo na tila ba mga sinaunang alpabeto ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kandila. Sinubukan kong intindihin ang mga ito, ngunit tila ba may kulang na piraso sa aking kaalaman. Kinabukasan, habang naglalakad sa pampang ng ilog, nakilala ko si Aling Rosa, ang matandang manghuhula sa bayan. Maraming tao ang nagtutungo sa kanya upang humingi ng payo tungkol sa kanilang kapalaran. Naalala ko ang mga simbolo sa orasan at naisip kong maaaring may alam si Aling Rosa tungkol dito. Aling Rosa, may nais po sana akong itanong. Ang sabi ko habang kami naglalakad sa tabi ng ilog. Ipinakita ko sa kanya ang aking ginawang sketch ng mga simbolo. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng mga ito? Tiningnan niya ito ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay tila ba umuusok sa pag-iisip. Hiyo, ang mga simbolong ito ay mula sa sinaunang panahon. Sinasabi ng mga kwento na ito'y bahagi ng isang matandang ritual
upang makapaglakbay sa iba't ibang dimensyon ng oras. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ang orasan ay hindi lamang isang simpleng instrumento sa paglipas ng oras. Ito ay isang portal. Ngunit bago pa man ako makapagpasalamat kay Aling Rosa, bigla siyang nagsalita nang may pag-aalala. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat sa bawat paggamit ng ritual na ito, isang kaluluwa ang maaring mangailangan ng kapalit. Huwag ka nang magtangkang bumalik sa nakaraan kung hindi ka sigurado sa iyong desisyon. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit isa lang ang natitiyak ko. Kailangan kong bumalik sa aking panahon kahit ano paman ang kapalit. Nagpasya akong bumalik sa bahay ni Mang Isko upang subukan ang ritual gamit ang orasan. Sa aking pagbabalik, ang orasan ay tila ba nag-aabang sa akin? Ang tiktak nito ay mas mabilis kaysa dati. Sinimulan kong ilapat ang mga simbolo ayon sa natutunan ko mula kay Aling Rosa. Habang ginagawa ko ito, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Bigla kong narinig ang isang malakas na kalabog mula sa likod ng bahay. Si Mang Isko ay bumagsak sa sahig. Walang malay. Agad akong nagmadali upang tulungan siya, ngunit bago ko pa man siya maabot, ang orasan ay biglang kumislap ng maliwanag na liwanag. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang lahat ay naging malabo at ang huling alaala ko ay ang mukha ni Mang Isko na puno ng pag-aalala. Nang magising ako, ako'y nasa ibang lugar na. Ngunit ang lugar na ito ay hindi ang inaasahan kong makita. Sa harap ko ay isang kagubatan, puno ng mga kahoy na hindi ko pa nakikita. Ang hangin ay malamig at ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Subalit, mas lalo akong nagulat nang marinig ko ang mga yabag ng isang tao sa likuran ko. Bakit ka nandito? Ang tanong ng isang pamilyar na boses. Ako'y napalingon at sa aking harapan ay si Aling Rosa, mas bata. Ngunit may parehong tingin ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa puntong iyon, napagtanto ko na hindi lang sa ibang oras ako napadpad, kundi sa ibang dimensyon. Ang orasan ay nagdala sa akin sa isang mundo na puno ng misteryo at panganib. Isang mundo kung saan ang aking kapalaran ay hindi tiyak. Ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At ang bawat hakbang ay puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Sa dulo ng aking isipan, isang katanungan ang bumabalot. Ano ang kapalit ng aking paglalakbay? Hindi ko inasahan ang mga susunod na mangyayari nang sumapit ang umaga. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila ba isang paalala na ako'y nasa ibang panahon. Isang panahon kung saan ang anumang maling hakbang ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa takbo ng kasaysayan. Sa pagluwas ko mula sa maliit na silid na inuupahan ko sa bahay ni Aling Milagros, naisip ko kung paano ko maibabalik ang aking sarili sa kasalukuyan gamit ang antigong orasan na naging dahilan ng aking paglalakbay. Ang orasan na iyon na dati kong nakita sa isang lumang tindahan ng mga gamit ay tila may kakaibang enerhiya. Nang una ko itong mahawakan, naramdaman ko ang pag-iinit ng aking palad at biglaang pag-ikot ng mundo. Nagising na lang ako sa isang lugar na hindi ko kilala sa taong 1899. Sa aking pag-iisip kung paano ito gumagana, napansin ko ang isang maliit na ukit sa ilalim ng orasan na hindi ko nabigyang pansin noong una. May mga salitang nakaukit. Ang oras ay isang misteryo. Gamitin ito ng tama. Sa aking paglalakad papunta sa kalsada, napansin ko ang mga tao'y abala sa kani-kanilang gawain. Ang mga kabayot kalesa ay dumaraan at ang mga tindang prutas at gulay sa palengke ay masiglang ibinebenta ng mga tindero. Tila isang eksena mula sa isang lumang pelikula ang aking nararanasan. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng nakaraan, ako'y nanabik
na bumalik sa aking tunay na panahon, ang kasalukuyan. Napagdesisyunan kong bumalik sa tindahan kung saan ko unang nakita ang orasan. Baka sakali may matuklasan pa akong impormasyon dito. Ngunit sa aking pagdating, nagulat ako nang makita ang tindahan ay sarado na. Wala ni bakas ng tao o kahit anong palatandaan na nagtuturo kung saan ako makakakuha ng sagot. Ang aking mga hakbang ay nagdala sa akin sa likod ng tindahan kung saan naroon ang isang lumang lalaki na tila ba may alam sa aking hinahanap. "Sinong hinahanap mo, binata?" Tanong ng matandang nakaupo sa bangko habang naglalaro ng maliit na piraso ng kahoy sa kanyang kamay. "Hinahanap ko po ang orasan," ang tanging nasabi ko. "Ang antigong orasan na nagdala sa akin dito." Ngumiti ang matanda at tila ba siya'y nagulat, ngunit hindi na ipakita. Ang orasan," sabi niya. "Isang misteryo iyan na matagal nang sinusubukan ng mga tao na maintindihan. Alam niyo po ba kung paano ito gumagana?" Tanong ko, puno ng pag-asa. "Kung alam ko," sabi ng matanda habang tumayo at tumingin sa akin ng diretso sa mata. "Hindi kita matutulungan, ngunit may isang bagay akong gustong ipakita sa iyo." Sinundan ko siya sa loob ng isang maliit na bodega sa likod ng tindahan. Sa loob, nakita ko ang iba't ibang uri ng lumang kagamitan, mula sa mga sirang relo hanggang sa mga lumang aklat. Sa isang sulok, may isang piraso ng papel na tila ba luma ng ngunit may malinaw na nakasulat. Ang oras ay hindi lamang dumaraan, ito ay 100. Dito, naramdaman ko ang kakaibang pag-iinit ng aking palad, tulad ng naramdaman ko noong una kong hawakan ang orasan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang orasan, kundi isang lumang kompas. Ang kompas na tila ba may sariling buhay, umiikot ang kanyang karayom ng kusa. Pinakita sa akin ng matanda kung paano ito gumagana. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang pagkalikot ng oras. Tila ba inikot nito ang mga pangyayari sa paligid. Ngunit bago ko pa lubusang maintindihan ang nangyayari, biglang nagkaroon ng pagbabago sa paligid. Ang tindahan ay tila ba naglaho at napalitan ng isang makabagong gusali. Ang matanda ay wala na, at ako'y nag-iisa sa gitna ng isang pamilyar na kalye. Ang kalye kung saan ko unang nakita ang antigong orasan. Dito ko napagtanto, ang orasan at ang kompas ay hindi lamang mga kagamitan para sa paglalakbay sa oras. Ang mga ito ay bahagi ng isang mas malalim na misteryo. Isang misteryo na nagtatago ng lihim tungkol sa kung paano kontrolin ang oras. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang layunin ng pagbalik ko sa 1899? At bakit ang mundo ngayon ay tila ibang-iba sa mundong iniwan ko? Sa aking pag-iikot ng mata, napansin ko ang isang piraso ng papel na nakalagay sa aking bulsa. Isang mensahe na nagsasabing, "Ang oras ay nasa iyong mga kamay, ngunit mag-ingat sa pagbabago ng takbo ng kasaysayan." Dito ko napagtanto, ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Marami pa akong kailangang matuklasan. Marami pang misteryo ang naghihintay na aking masolusyonan. Ang orasan at kompas ay mga susi, ngunit ang tunay na tanong ay kung paano ko ito gagamitin upang maibalik ang tamang takbo ng kasaysayan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong natutunan ang mga pasikot-sikot sa mundong ito. Ang mundong hindi ko inaasahan na magiging tahanan ko. Sa bawat pag-ikot ng mga kamay ng antigong orasan, tila ba nararamdaman ko ang patuloy na pagdaloy ng oras, ngunit sa halip na bumalik sa kasalukuyan, lalo akong nahuhumaling sa kagandahan ng nakaraan. Ang mga tao dito ay may simpleng pamumuhay, ngunit puno ng pagkakaisa at kasayahan. Subalit alam kong hindi ako nabibilang dito at may bahagi ng aking puso ang patuloy na naghahanap ng paraan upang makabalik. Isang umaga, habang naglalakad ako sa tabi ng ilog,
kung saan madalas akong nagmumuni-muni, nakilala ko si Isadora, isang dalagang may pambihirang talino at kagandahan. Siya ay tila isang tauhan na lumabas mula sa nobela ng mga kilalang manunulat ng panahong ito. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwing pinag-uusapan namin ang mga bagay na hindi pangkaraniwan tulad ng oras at kahulugan ng pag-iral. Alam mo ba, simula niya, ang oras ay may sariling siklo at minsan ang mga bagay na hindi natin nauunawaan ay may dahilan. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Tila ba may alam siya na hindi ko palubos na nauunawaan? Isadora, sa tingin mo ba ay may paraan upang maayos ko ang isang pagkakamali sa oras? Tanong ko, puno ng pag-asa na siya ang magiging susi sa aking problema. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng misteryo. Maraming bagay sa mundo ang hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman. Minsan, kailangan nating pakinggan ang sinasabi ng ating puso at ng mga palatandaan sa paligid. Sa mga araw na sumunod, hindi ko maiwasang mapalapit kay Isadora. Ang kanyang presensya ay tila ba nagbigay ng bagong pag-asa sa akin. Sa gitna ng aming mga pag-uusap, nabanggit niya ang isang sinaunang ritual na maaaring makatulong sa aking sitwasyon, isang ritual na ginagamitan ng mga elemento ng kalikasan at ang kapangyarihan ng mga lumang bagay. Sa aking kaso, ang antigong orasan. Sa isang gabi na puno ng mga bituin, naglakbay kami ni Isadora patungo sa isang lihim na lugar sa gitna ng kagubatan. Ang lugar na ito ay tila ba pinagpala ng kalikasan, isang sagradong espasyo kung saan nagtipon ang mga enerhiya ng mundo. Sa gitna ng bilog ng mga puno, inilabas ko ang antigong orasan at inilagay sa gitna. Ang ritual na ito ay hindi garantisado, ngunit ito ang tanging alam ko, sabi ni Isadora. Habang pinagmamasdan ng orasan, kailangan mong mag-focus sa iyong hangarin. Ang pagnanasa na bumalik sa iyong panahon ay dapat na maging matindi upang maramdaman ang kalikasan. Nagsimula ang ritual. Ang hangin ay sumipol sa pagitan ng mga puno. Tila ba nakikisama sa aming hangarin. Ang mga dahon ay sumasayaw sa paligid namin at ang mga bituin ay lalong kumikinang sa kalangitan. Sa gitna ng aming konsentrasyon, bigla kong naramdaman ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko, isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may bahagi ng aking puso ang hindi handang iwanan si Isadora. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, ang pagnanasa, na manatili. Nico, bulong niya, kung anuman ang mangyari, tandaan mo na may dahilan ng lahat ng ito. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malakas na pag-ikot ng mundo. Ang paligid ay tila ba naglaho at ako'y bumagsak sa isang kawalang espasyo. Nang magising ako, naroon ako sa isang lugar na hindi pamilyar, sa pagitan ng dalawang panahon. Sa isang banda, naroon ang aking nakaraan. At sa kabilang banda, ang kinabukasan na hindi ko pa nakikita. At doon ko napagtanto ang aking kapalaran. Ako'y naipit sa pagitan ng oras. Sa gitna ng pagkalito, narinig ko ang tinig ni Isadora na tila ba isang eko sa kawalan. Nico, ang oras ay may sariling siklo at minsan ang mga bagay na hindi natin nauunawaan ay may dahilan. Sa dulo ng bahaging ito, ako'y naiwan sa isang cliffhanger na puno ng katanungan. Paano ako makakabalik sa aking panahon? At kung bumalik man ako, paano ko haharapin ang katotohanang ang bahagi ng aking puso ay naiwan kay Isadora? Sa bawat tik ng antigong orasan, nararamdaman ko ang pagdaloy ng oras sa paligid ko, parang mga alon na bumubulong ng mga lihim mula sa nakaraan. Sa likod ng kamanghamanghang mekanismo nito, natagpuan ko ang aking sarili muling nakalubog sa taon 1899.
Isang panahon na puno ng mga pagkakataong magbigay liwanag sa mga katanungan na bumabagabag sa akin. Hindi ko pa rin alam kung paano o bakit ako napunta sa nakaraan sa pamamagitan ng orasan na iyon. Ngunit unti-unti kong natutunan ang mga pasikot-sikot ng buhay. Sa panahong ito, ang mga tao'y may ibang kilos. Ang kanilang pananamit ay tila mga larawang nakikita ko lamang sa mga lumang libro. Ngunit higit pa roon, ang kanilang mga pangarap, takot at pag-asa ay hindi nalalayo sa kung ano ang mayroon tayo sa modernong panahon. Sa mga tahimik na gabi, kapag ang liwanag ng gasera ay nagbibigay ng malambing na ningning sa paligid, sinusubukan kong intindihin ang mga mekanismo ng orasan. Paano nito nagagawa ang mahiwagang paglipat ng oras? Ano ang sikreto sa likod ng bawat ingranaheng umiikot at tinitik? Ngunit ang mga tanong ay nananatiling walang kasagutan at sa bawat pagtatangka kong alamin ang misteryo nito, mas lalo lamang akong nababalot ng pagdududa. Isang gabi, habang nakaupo ako sa lumang silya sa tabi ng orasan, narinig ko ang mahinang pagkatok sa pintuan. Sa puntong iyon, ang simpleng katok ay nagdala ng kakaibang kaba sa aking puso. Sinilip ko ang oras. Wala pang 10:00 ng gabi. Sino kaya ang bibisita sa ganitong oras? Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin si Isabela, ang magandang dalaga na madalas kong nakakasama sa pagpunta sa palengke. Nagtataka ako kung bakit siya naririto sa ganitong oras, ngunit ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-aalala. May kailangan kang makita, hindi ko kayang ipaliwanag. Sumama ka sa akin, sabi niya sa akin. Halos bulong na dulot ng takot. Agad akong nagbihis at sumama sa kanya. Naglakad kami sa ilalim ng mga bituin. Ang malamlam na ilaw ng buwan ang aming gabay. Habang naglalakad, nararamdaman ko ang pabilis na tibok ng aking puso. Parang sinasabayan nito ang ritmo ng aming mga hakbang. Hindi nagtagal, narating namin ang isang lumang imbakan na madalas kong makita sa gilid ng bayan. Walang tao sa paligid, tahimik maliban sa mga kuliglig na tila nag-uusap sa hangin. Binuksan ni Isabela ang pinto at sa loob ay may isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa gitna ng imbakan, sa ilalim ng kumot ng alikabok, nakatayo ang isang orasan na kaparehong-kapareho ng antigong orasan sa aking silid. Ang mga ingranahe nito ay kumikinang sa liwanag ng gasera na dala ni Isabela. Tila nagbibigay ng pahiwatig na may buhay ito. Matagal ko nang napansin ang kakaiba sa orasan mo, sabi ni Isabela, sabay tingin sa akin ng may pag-aalala. Hindi ko alam kung paano, pero may koneksyon ang dalawang orasan na ito. Nagsimulang bumuo ng mas maraming tanong sa aking isip. Paano nagkaroon ng kaparehong orasan sa lugar na ito? Ano ang ibig sabihin ng koneksyon na sinasabi ni Isabela? Habang iniisip ko ang mga ito, biglang bumigat ang paligid. Parang may kapangyarihang bumabalot sa amin. Bigla kong naramdaman ng pag-aalangan. Alam kong may kakaiba sa orasan, sa imbakan, at ang pakiramdam na ito ay hindi ko maalis. Sa mga sandaling iyon, biglang nagbago ang lahat. Ang orasan sa imbakan ay nagsimulang umikot ng mas mabilis. Ang ingay ng mga ingranahe ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Naramdaman ko ang paghatak nito, parang may puwersang pumipilit sa akin na sumama. Hindi ko maipaliwanag. Ngunit alam kong may kinalaman ito sa aking orasan at sa koneksyon namin ni Isabela. Bigla, isang liwanag ang sumiklab mula sa orasan. At sa isang kisap mata, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid. Hinawi ng liwanag ang aking paningin. At nang bumalik ang lahat sa normal, tumingin ako kay Isabela na tila hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi ka na makakabalik, bulong niya. May mga luhang nagsisimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Nang tumingin ako sa paligid, napansin ko
ang pagbabago ng kapaligiran. Hindi na ito ang imbakan na kilala ko. Ang orasan sa center ng silid ay parang bumalik sa dati nitong katahimikan, ngunit alam ko na ang oras ay muling nagbago. Sa puntong iyon, ang tanong ay hindi na lamang kung paano ako nakabalik, kundi kung saan ako napunta ngayon. Ang pagkamangha ko sa orasan ay hindi matatawaran. Sa bawat tik at tak nito, para bang naririnig ko ang mga kwento ng nakaraan. Ang bawat galaw ng kamay nito ay tila may sariling buhay na nagsasabing mayroon pa akong dapat matuklasan. Nagising ako sa pagkamangha nang may narinig akong kaluskos mula sa labas ng silid. Mabilis akong bumangon at lumapit sa bintana. Ang mga puno sa labas ay tila nakikipag-usap sa hangin at ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng mahiwagang aura sa paligid. Sa loob ng ilang araw, nakagawa ako ng ilang hakbang upang maunawaan ang mekanismo ng orasan. Ngunit sa kabila ng aking pagsisikap, hindi pa rin ako makahanap ng paraan upang makabalik sa aking panahon. Habang ako'y nag-iisip, naalala ko ang sinabi ng matandang lalaki na nagbenta sa akin ng orasan. Kapag ang oras ay dumating, ikaw ay magtatagumpay. Ngunit kailan nga ba ang tamang oras? At paano ko ito malalaman? Sa pagkalito ko, napagpasyahan kong bumalik sa bayan upang magtanong-tanong pa tungkol sa orasan. Baka sakaling may makilala ako na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng kalsada ng bayan, nakita ko ang isang tindahan ng mga lumang aklat. Nainganyo akong pumasok sa loob, umaasang makakahanap ng impormasyon hinggil sa orasan o sa mekanismo ng paglalakbay sa panahon. Pagpasok ko, sinalubong ako ng isang amoy na tila pinaghalong alikabok at papel. Ang mga istante ay puno ng mga aklat na tila hindi na nabubuksan sa loob ng maraming taon. Habang nag-iikot ako sa loob, may isang aklat na agad na nakakuha ng aking pansin. Ang pamagat nito ay Ang Lihim ng Orasan, Mga Kwento ng Paglalakbay sa Panahon. Mabilis kong kinuha ito at binuklat. Sa bawat pahina, natutunan ko ang iba't ibang kwento ng mga taong nakaranas ng paglalakbay sa panahon. Karamihan sa kanila ay hindi na muling nakabalik sa kanilang pinagmulan. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabasa. Nang may narinig akong boses mula sa likuran, mukhang interesado ka sa orasan. Agad akong lumingon at nakita ang isang matandang babae na nakaupo sa isang sulok. Tila matagal na akong pinagmasdan. Oo, sagot ko. Mayroon akong antigong orasan na tila may kakaibang kapangyarihan. Ngumiti siya, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Ang orasan ay may sariling kwento, at kung sino man ang may hawak nito, siya ay bahagi na ng kwento. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng kuryosidad. Ang orasan ay hindi simpleng kagamitan. Ito ay isang piraso ng kasaysayan. Ang bawat may-ari nito ay nagkakaroon ng pagkakataong baguhin ang kanilang kapalaran. Ngunit ang pagbabagong iyon ay may kapalit. Hindi ko naiwasang manginig sa kanyang sinabi. Anong kapalit? Ang kapalit ay ang iyong alaala, sagot niya. Sa bawat paglalakbay mo sa nakaraan, may bahagi ng iyong alaala ang mawawala. Agad kong naalala ang ilang bagay na tila hindi ko maalala mula sa aking sariling buhay. Mga pangalan ng tao, mga lugar na tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy. Ngayon, naunawaan ko na ang ibig sabihin ng matandang babae. Ngunit may paraan upang maibalik ang iyong alaala. Dagdag niya, kailangan mong hanapin ang susi sa loob ng orasan. Ang susi? Tanong ko, na naguguluhan. Oo, ang orasan ay may lihim na susi. Kapag natagpuan mo ito, makakabalik ka sa iyong panahon nang hindi nawawala ang iyong alaala. Bigla kong naalala ang mga huling salita ng matandang lalaki na nagbenta ng orasan sa akin. Kapag ang oras ay dumating, ikaw ay magtatagumpay. Agad akong nagpasya.
na bumalik sa aking tinutuluyan at pag-aralan ang orasan. Habang naglalakad ako pauwi, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang susi na yon at paano ko ito matatagpuan. Ngunit bago pa man ako makalayo, naramdaman ko na tila may sumusunod sa akin. Nagmadali akong lumingon, ngunit wala akong nakita, kundi ang anino ng mga puno sa liwanag ng buwan. Sa aking pagbalik sa bahay, agad kong kinuha ang orasan at sinimulang suriin ito. Sa aking pag-iingat, natagpuan ko ang isang maliit na pulang butones sa ilalim ng orasan. Tila nakatago ito sa loob ng mahabang panahon. Nang pindutin ko ito, bigla kong narinig ang isang malakas na tunog, kasabay ng pagliwanag ng buong silid. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit nararamdaman ko na ang oras ay dumating na. Sa aking pagkamangha, bigla akong nakaramdam ng kakaibang pag-ikot ng paligid. At bago pa man ako makapag-react, bigla akong nagising sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Ang lugar na iyon ay hindi ang taon 1899, kundi isang lugar na tila hindi ko pa nakikita. Ang twist na ito ay nag-iwan sa akin ng maraming tanong. Nasaan ako ngayon? Ano ang susi na natagpuan ko? At paano ko magagamit ang pagkakataon na ito upang bumalik sa aking panahon? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa aking isipan habang ako ay nakatayo sa gitna ng isang hindi kilalang mundo.